Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Durog na ngayon ang kampo ni VP Sara Duterte kasama ang mga kaalyado nilang senador na bahagi ng Duterte Black at Senate Minority Group. Iniisa-isa ni silang winawalis sina Sara Duterte at mga senador na kakampi nila. Malaki ang posibilidad na mai-impeach si VP Sara dahil sa tatlong sunod-sunod na mga impeachment cases na isinulong ng iba't ibang grupo sa Kamara laban sa Vice Presidente. Mga kasong plunder, bribery, graft, malversation at grave threat dahil sa hindi maipaliwanag na paggamit nito ng kanyang confidential funds at intelligent funds noong ito'y DepEd Secretary pa lamang. At ang hayagan nitong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating House Speaker sa kanyang social media live. Aasahang haharap si Sara Duterte sa matinding pagsisiyasa sa impeachment court o ang Senado na naka-live sa television at alinmang social media platforms. Subalit, nanindigan naman ang kampo ng Vice Presidente na handa silang harapin at patunayan na mali o mano ang mga aligasyon laban sa kanya. Samantala, ang mga senador naman ng kaalyado ng mga Duterte ay nahaharap ngayon sa matinding mga kaso. Nagtatago na ngayon si Senator Bato de la Rosa dahil sa banta ng pag-aresto sa kanya ng ICC or International Criminal Court dahil sa mga kasong crime against humanity at iba pa dahil sa involvement nito sa war on drugs at AJK. Sina Senator Villanueva, Senator Jinggoy at Escudero ay may nakaambang arrest warrant sa DOJ at Sandigan Bayan dahil sa pagkasangkot nila sa anomalya sa mga flood control projects. Inaantay na lamang ang desisyon ng Ombudsman at Sandigan Bayan pagkatapos nilang magpasa ng kanilang counter-affidavit sa DOJ na nagsagawa ng preliminary investigation. 6 na mga kaso kabilang na ang graft, malversation ang ipinakaso kay Villanueva. Maaaring sila na ang isusunod kay dating Senador Bong Revilla na kasalukuyang nakakulong pa rin sa Quezon City Jail sa Payatas. Hindi pinayagan ng DILG at BJMP na doon siya ikulong sa PNP Custodial Facility tulad noong dati itong nakulong. Hindi din siya pinayagan na makagamit ng phone sa loob ng kulungan. Si Revilla ang isa sa mga itinuro ng mga witness sa Ghost Project na mga flood control. Noong nagdaang mga araw ay naglabas din ang listahan ng ICC sa iba pang mga co-perpetrators na FPRRD noong war on drugs at AJK at kabilang sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Dahilan upang mataranta si Senator Bongo dahil sa pagdamay sa kanya. Alam naman ng marami ang naging mahalagang papel ni Bongo noong kampanya kontra droga bilang kanang kamay ni dating Pangulong Duterte. Kahapon ay naglabas ng mensahe at statement si Bongo na nanindigan na wala umano siyang kinalaman sa nangyaring AJK at war on drugs. Aniya ay hindi siya law enforcer at special assistant to the President o SAP o bahagi umano siya sa Presidential Assistant Council to the President. Nanindigan siya na wala siyang kinalaman, walang authority sa nangyari na ayon sa mga kritiko ay imposibleng makakalusot ito na rason sa ICC dahil matibay at malinaw ang mga ebidensya laban sa kanya. Ayon pa sa mga eksperto ay tila malapit nang magsama-sama sina FPRRD, Bato de la Rosa, Senator Bongo at iba pang mga co-perpetrators ng FPRRD sa kasong crime against humanity nito sa ICC. Samantala, taob naman at supalpal si Marcoleta kay retired Associate Justice Carpio. Sa banta ni Marcoleta, napakakasuhan nito si Carpio ng treason dahil sa paglagda ni Carpio sa Republic Act 9522 hinggil sa pag-iba ng sukat ng ating West Philippine Sea na iniayon sa UNCLOS na ayon kay Carpio ay kahit first year law student ay alam na ang treason ay ginagamit lamang kung nasa digmaan o war ang bansa, hindi during peacetime. Sa isang mahabang statement ay sinupalpal ni Carpio si Marcoleta hinggil sa naging pahayag nito. Binira na naman ni Marcoleta si Lacson. Anong take natin? Ito. Si Marcoleta pikon kay Senador Ping Lacson. Napipikon siya, kagagawan niya rin naman eh. Kagagawan niya rin naman, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit? Di ba yung controversial niyang statement na mabuti pa kaya yung Kalayaan Island Group na yan, yung KIG. I-give up na lang natin yan. Total, nasa labas naman na yan ng ating exclusive economic zone. Ay, di ba ganun yung statement niya?
kahit ano ngayon yung kanyang mga palusot, paliwanag, hindi naman daw ganun ang pagkakasabi niya, na ano lang daw siya, na misunderstood, na misquote, taken out of context, kung ano-ano pang paliwanag. Kaya lang malinaw naman kasi talaga. sabi nga ng kanyang kapwa iglesia na si Tunying Taberna, pinanood ko uli yung yung video buo, sabi ni Tunying Taberna. Talaga namang sinabi niya gano'n na ibigay na lang natin yung KIG, Kalayaan Island Group. Nasa labas naman yan ng ating exclusive economic zone. Ngayon, bakit si Lacson ang pinag-iinitan ni Marcoleta? Mayroon kasing video na present si Senador Ping Lacson. Pinapakita niya, sinabi kasi ni Marcoleta yan doon sa hearing ng Commission on Appointments. Sa hearing ng Commission on Appointments, in-interview yung mga i-confirm na mga 35 na mga officials ng AFP kasama yung mga sa Navy. Ngayon, syempre, member ng CA, Commission on Appointments si Marcoleta, tinatanong niya yung mga officials ng AFP. Isa doon sa mga officials, yung Captain Pilar ba yun? Tinanong niya, doon niya na-mention yung mayroon tayong mga teritoryo, occupied territories na nasa labas na ng EEZ natin, katulad ng Kalayaan Island Group. Ano kaya kung na lang natin yan, ibigay natin na yan, i-give up na. Ngayon, si Senador Ping Lacson, member din siya ng CA. Pinakita niya ngayon yon kasi nandun siya Matapos magsalita ng gano'n ni Marcoleta, sinaluyon ni Ping Lacson. Pinuri niya yung sagot ng official na ini-interview. Pinuri niya, sabi niya, tama yung sagot mo. Kasi hindi sinang-ayunan ng official yung sinasabi ni Marcoleta ngayon, hindi nagustuhan ni Marcoleta yung ginawa ni Lacson. Sabi ni Marcoleta, mayroong isang senador dyan na nagkakalat ng mga sinabi ko raw. Ang problema, in-splice niya. Yun ang akusasyon ni Marcoleta kay Lacson. In-splice daw. Hindi daw ayon sa pagkasunod-sunod. Kaya galit si Marcoleta kay Lacson. In-splice daw yung video Hindi naman daw ganun yun. Kaya lang, assuming pang in-splice, pero ganun pa rin lalabas pa rin talaga ang sinabi ni Marcoleta. Mayroon tayong mga teritoryo na nasa labas na ng EEZ. More particularly, ang tinutukoy niya yung Kalayaan Island Group. Para makakonsentrate na tayo sa EEZ, ito na ang ating ipaglaban. Yung labas na ng ating EEZ, ano na natin yan, i-give up na lang natin yan para hindi magulo ang ating national territory. Parang ganun yung sinabi niya Ganun naman talaga yung pagkakasabi niya. Kahit sino naman nanonood noon, ganun din naman yung pagkakapresent ni Ping Lacson. Ganun din naman. Ipinakita lang ni Ping Lacson na matapos magsalita ng ganun ni Marcoleta at sinagot niya noong official na ini-interview, maayos yung sagot ng official na ini-interview, pinuri ni Senador Ping Lacson. Doon ang hindi siguro nagustuhan ni Marcoleta. Parang pinapalabas ni Lacson sa present niya na supalpal si Marcoleta nung officer na ini-interview. Pinuri ngayon ni Lacson. Salamat sa sagot mo. Salamat sa paninindigan mo. Kaya napahiya talaga si Marcoleta doon. Kaya lang ang sinasabi ni Marcoleta, in-splice daw yun ni Lacson. Anyway, ang malinaw kasi dito, napanood naman natin lahat na Saka napanood naman ng sabi nga ni Tunying Taberna, napanood niya rin Wala namang out of context doon. Walang out of context doon. Kaya lang talagang galit si Marcoleta kay Lacson Mayroon diyang isang senador na para palabasin na ang sinabi ko ay katraidoran sa bansa, in-splice ang video. Hindi naman ganun yun, sabi niya. Kaya mainit na naman si Marcoleta kay Lacson Mainit na naman. Ingat-ingat din kasi si Marcoleta sa pagsasalita niya. Saka ayusin niya yung framing ng kanyang mga questions at statements in such a way na hindi siya mamimisquote. Kasi ang akusasyon niya, minisquote siya. Misinterpreted lang daw siya. Taken out of context daw yung sinabi niya. Di ayusin mo yung sinabi mo. Saka, ang problema naman kasi, ang yabang-yabang niya kasi na pinagtatanggol niya marami siyang mga questions, kunwari magaling siya, expert siya. Ang problema, sa kapipresent niya ng kanyang mga
mga sinasabi, lumalabas pro-China siya eh. Sa lumalabas, parang siya pa yung nagki-question ng maraming mga natin, mga settled ng mga principles, doctrines natin. Yan yung masama sa kanya. O kaya ay nasubrahan kasi minsan siya ng yabang din eh. Yung akala niya siya lagi ang tama, akala niya magaling siya, napakagaling niya. Eh hindi. Kaya pag nagsalita siya, akala niya napakagaling ng mga sinasabi niya. O tapos pag binibira siya, sasabihin niya taken out of context siya. O di ayusin niya yung ayusin niya yung pagkakasabi niya. Yung hindi magulo, yung parang kasi ang lumalabas parang pinapalabas niya, devil's advocate lang siya. Hindi eh. Ang lumalabas talaga, pinagtatanggol niya ang China eh. Yun ang lumalabas. Na-discuss ko na yan. Ngayon, mayroon pang mas mahabang sagot si Carpio. O ito, basahin ko Basahin ko itong mas mahabang sagot ni Carpio. Mas matindi to. Dito sa sagot na ito ni Carpio, lalong ito yung pamatay na sagot ni Carpio. Mga kabunyog, mga kababayan. Talagang matindi to. Babasahin ko mamaya. O yan. Ito yung matinding sagot ni Carpio. Ito talaga punto por punto na dito sinagot na ni Carpio. Ito, basahin ko mga kabunyog, mga kababayan. Ito. Basahin natin. Ang sabi kasi ni Marcoleta, ito yung sabi, mga kabunyog, ni Marcoleta. I will charge you with treason because of your decision in Magallona versus Ermita that shrunk our territorial sea. O ngayon, mga kabunyog, ano ba yung sinasabing Magallona versus Ermita? Kung lagi kayong nakikinig sa talakayan ko, hindi pa man yan binabanggit ni Marcoleta laban kay Carpio, nasabi ko na yan. Sabi ko, alam nyo, magaling itong si Carpio. Kasi mayroon akong binibigay sa mga estudyante ko sa Constitutional Law 1. Mayroon akong binibigay na kaso. Ang pangalan ng kaso ay Magallona versus Ermita. Sino ba kasi yan si Magallona? Sino si Ermita? Si Ermita dyan, yan yung executive secretary. Executive secretary yan. Panahon ni Gloria, yan yung executive secretary, si Ermita. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ano ang kaso dyan? Ang nagsampa ng kaso sa Supreme Court ay yung grupo nila, Professor Merlin Magallona. Si Professor Merlin Magallona ay professor sa UP. Professor sa UP. So nag-file sila ng kaso sa Korte Suprema. Ano ang kaso nila? Ang kaso sa Korte Suprema, petition questioning the constitutionality of Republic Act 9522. Yun yung kaso, yung issue. Constitutional ba ang Republic Act 9522? Yan yung yan yung pinaka-issue. Bakit? Kasi mga kabunyog, yung yumaong si Miriam Defensor Santiago, nagpasa siya ng isang batas. Siya ang main author. Republic Act 9522. Bago yan naging Republic Act, syempre pag Republic Act na, batas na. Bago naging batas, itong si Miriam Defensor Santiago, nag-sponsor ng panukalang batas. Siya ang author. Senador siya, senador. Ano ang laman ng panukalang batas? Binago yung pagguhit ng ating archipelagic baseline. Yung ating archipelagic baseline, binago. Mga kabunyog, nabago yung drawing ng archipelagic baseline natin. Nung naging pagbabago, yung dati kasing pag-drawing ng archipelagic baseline, rectangular. Ito yung Pilipinas, tapos yung territorial sea natin, rectangular. Ibig sabihin, kung rectangular yan, malaki nga ang ating territorial sea. Problema, yung ganong pag-drawing ng ating archipelagic baseline, hindi yan sang-ayon sa nakalagay sa UNCLOS, yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang UNCLOS kasi 1982. Ngayon, ang Pilipinas, sumali dyan sa UNCLOS na yan at nag-ratify tayo niyan 1984. So,
Ang gusto nila dating senador ah, Miriam Defensor Santiago, ayusin na natin ang drawing ng ating archipelagic baseline, sundin na natin kung ano ang nakalagay sa UNCLOS. Kasi yung lumang pag-drawing ng ating territorial sea, based dun sa lumang sistema, rectangular. Hindi pwedeng rectangular ayon sa UNCLOS. Ang nakalagay sa UNCLOS dapat kung ano yung curve, yung forma ng ating, di ba ganyan yung Pilipinas? Susunod dapat dyan ang ating archipelagic baseline. So ngayon, ang ginawa ng Republic Act 9522, gumawa ng bagong drawing ng ating archipelagic baseline. Sinunod na yung korbada ng ating yung ating baseline. Hindi na siya rectangular. Ngayon, nang ginamit yung ganon, lumiit ang ating territorial sea. Lumiit ang territorial sea natin. Yan yung sinasabi ni Marcoleta na treason. Bakit sinurrender natin ang territorial sea? Lumiit siya. O ngayon, ang punto dito, una, sino ba ang sumulat ng batas? Hindi naman si Carpio. Supreme Court siya eh. Ang sumulat ng batas, sila Miriam Defensor Santiago, nakalusot sa House, nakalusot sa Senate, naging batas, pinirmahan ng Presidente, Republic Act 9522 na. Kaya lang, question sa Korte Suprema. Pagdating sa Korte Suprema, na-assign kay Carpio. Ibig sabihin, siya yung sumulat ng desisyon. Pero, hindi lang naman siya ang magdidesisyon nun. 15 sila na members ng Korte Suprema, sila ang magdidesisyon unbank. Siya lang ang sumulat ng desisyon, pero hindi siya ang nagdesisyon. 15. Ano ang naging desisyon ni Carpio na sinulat niya? Ang sabi niya, constitutional ang Republic Act 9522 kasi tama lang yun na sumunod na tayo sa UNCLOS kasi pumirma tayo dyan eh. Ay kung pumirma tayo sa UNCLOS, ayusin na natin ang mapa ng ating archipelagic baseline. Tama yung ginawa nila Miriam Defensor Santiago na gumawa ng batas. Kaya constitutional yung Republic Act 9522. So yan mga kabunyog. Ngayon, ang gustong mangyari ni Marcoleta, bakit daw ganon ang sinulat na desisyon ni Carpio? Simple lang naman ang sagot ni Carpio. Hindi naman ako ang sumulat ng batas. Ang sumulat ng batas, Kongreso, sila Miriam Defensor Santiago, pinirmahan ng Presidente. Nakarating naman sa Supreme Court, question lang naman kung constitutional ba yun. Tiningnan ng Korte Suprema, constitutional. Lahat naman sila na miyembro ng Korte Suprema, 15 sila, en banc, unanimous. Sabi nila, constitutional. Anong problema doon? Bakit mainit si Marcoleta kay Carpio? Hindi naman si Carpio lang yun. Di ba? Ngayon, basahin na natin yung buong sagot ni Carpio. Basahin natin ha. Ito yon. Yan. Lakihan natin. Yan mga kabunyog. Every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. The crime of treason can be committed only if the Philippines is at war. That is clear in Article 114 of our revised penal code. Pinaliwanag ko na po yan. To charge me with treason, Senator Marcoleta has to amend Article 114 of the revised penal code to apply treason during peacetime. Yun. Kung gusto daw siyang kasuhan ni Marcoleta, amindahan niya muna ang revised penal code, Republic Article 114. Then, he has to repeal 2 provisions of the Constitution. Yun, malibagat ko. Kailangan niyang amindahan din ng Constitution o alisin yung 2 provisions ng Constitution. First, the prohibitions against ex post facto laws, preventing the retroactive application of penal laws. Second, the automatic incorporation of general principles of international law like the 12 nautical territorial sea limit as part of the law of the land. Next, Tatay Digong Duterte, Rodrigo Duterte, and he passed me when he passed the phone, and I was caught in shock kasi I didn't realize that the president was going to talk to me at the time. Then sinabi po ni Presidente, Sen Migs, ikaw ay taga Mindanao,
napakalaga po nitong panukalang ito, kakatapos lang ng Marawi Siege, kailangan na natin ituloy itong political process na hiningi po ng MILF, MNLF at lahat ng armed groups para matigil na po ito ng pangmatagalan. He told me that and I gladly agreed and I said, Mr. President, it will be an honor for me to do the sponsorship because at that time it was Senator Coco Pimentel, the Senate President, who filed the bill first, but being the Senate President, he could not, of course, sponsor it on the floor. And I gladly accepted. But that was spearheaded by a call of Senator Bongo. As a matter of fact, shortly after, a week after, he called me again, Mr. President. Secretary Bongo called me again because apparently we filed the wrong version of the BTL. The BTL, mali po yun. Yun yung hindi nilang gusto. Yun yung lumang BTL. At ang gusto po ng taga-MILF is yung bagong BTL na. And so I refiled. I filed the new version. I pulled out the old version and filed the new version, Mr. President. And so even Senator Bongo at the time, Secretary Bongo was deep also into the discussions and the passage of this measure. So finally, what they worked so hard for, it was a signed bill by then President Duterte. Finally po, Secretary Senator Bongo, magkakaroon na po ng halalan sana itong September at meron na po tayong final birth to a new set of elected parliamentarians at the farm. After 8 years, yeah. I think the President signed it 2019, so almost 8 years. Yeah. So, yun lamang po, Mr. President, to let our colleagues study the measure further, I move to suspend consideration of the same. Is there any objection? Hearing none, the consideration, Senate Bill the 1823 is hereby suspended. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, I move that we transfer from the calendar of ordinary business to special order Senate Bill number 1822 under Committee Report number 28. I so move. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. We ask the Secretary to read the title of the measure. An act instituting a national plan of action for the care, support, and inclusion of persons with autism spectrum disorder, appropriating funds therefore. Mr. President, I move that we consider Senate Bill number 1822. So moved. Is there any objection? Hearing none, Senate Bill number 1822 under Committee Report 28 is under consideration. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, this is a happy bill. Again, sponsored by a person who is the sponsor of many happy bills, together with the other members here in this chamber, Mr. President. And I think it's equally as important as all the bills that we mentioned earlier. May we recognize the distinguished sponsor and chairperson of the committee, Senator Risa Hontiveros. We recognize Senator Risa Hontiveros for her sponsorship. Salamat po, Mr. President. Mr. President, gaya ng ibang mga kondisyon, ang autism ay hindi bihira at hindi rin ito hindi nakikita. Ngunit sa kabila nito, ang mga taong may autism ay madalas nananatiling hindi tahasang nakikita sa ating mga sistema at institusyon. Today, I rise to sponsor the proposed National Autism Care, Support, and Inclusion Act, a measure that seeks to institutionalize an enabling and coherent national policy on how we, as a state, respond to autism spectrum disorder. Ang panukalang batas na ito ay bunga ng pinag-isang mahahalagang probisyon mula sa mga panukala ng ating mga kasamahan. Majority Leader Mig Zubiri, Senators Jinggoy Estrada at Camille Villar, Health Committee Vice Chair Bongo, Senior Vice Chair J.V. Ejercito, at Senators Raffy Tulfo, Mark Villar at Joel Villanueva, na iisa ang layunin. Siguraduhin na walang Pilipinong may autism ang mapapabayaan at maiiwanan. Mr. President, malinaw at siyentipiko ang pagkilala ng panukalang batas na ito sa autism spectrum disorder. Kinikilala ang ASD bilang isang neurodevelopmental condition na may mga hamon sa komunikasyon, pakikipag-ugnayan at mga paulit-ulit na kilos o interes,
alinsunod sa pinakabagong Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Mahalaga ito sapagkat ang tamang pagkilala sa kondisyon ang unang hakbang sa tamang tugon. Isang tugong nakabatay sa agaham, ebidensya at pag-unawa. Hindi sa haka-haka, hindi sa stigma, at hindi sa maling akala. Sa ilalim ng panukalang batas, mini-mainstream natin ang autism sa pambansang antas. Itinatatag nito ang isang National Plan of Action for Persons with Autism Spectrum Disorder. Isang malinaw at pangmatagalang plano na mag-uugnay sa lahat ng kaugnay na ahensya ng pamahalaan sa pamumuno ng National Council on Disability Affairs o NCDA bilang lead agency. Hindi ito dagdag burokrasya. Sa halip, inaayos nito ang umiiral na sistema ng pagtugon sa ASD. Nililinaw ang mga tungkulin, pinagtitibay ang koordinasyon, at itinatakda ang malinaw na rules and roles ng bawat ahensya para sa mas sistematiko at tuloy-tuloy na serbisyo. Ang NCDA, katuwang ang DOH, DepEd, DSWD, DOLE, mga LGU at iba pang ahensya, kasama ang civil society, autism self-advocates at mga magulang, ay magtutulungan upang matiyak na ang mga serbisyo para sa ASD ay hindi kanya-kanya, hindi putol-putol, at hindi pa bago-bago. Isang buo, inklusibo, at tumutugon na sistema ng suporta mula pagkabata hanggang pagtanda. Ibig sabihin po nito, maagang detection at screening upang hindi nahuhuli ang diagnosis, napapanahon at evidence-based na intervention para sa tunay na pag-unlad, dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan, inclusive education, hindi pagtataboy sa mga batang may autism, trabaho at kabuhayan, hindi habang buhay na pag-asa sa pamilya at social protection at community-based support upang hindi nag-iisa ang mga pamilya at caregivers. Mga bagay na dapat sana ay basic, ngunit sa matagal na panahon ay nakakaligtaan sa samut-saring dahilan. Mr. President, nagpapasalamat din tayo sa mga magulang, self-advocates at mga katuwang, lalo na ang Autism Society of the Philippines at kanilang mga autism angels sa kanilang walang humpay na advokasya. Sa loob ng halos 4 na dekada, mula pa noong 1989, patuloy nilang itinataguyod ang isang kapaligirang nagbibigay lakas sa mga taong nasa autism spectrum upang maging sa abot ng kanilang kakayahan, self-reliant, produktibo at ganap na kalahok sa ating lipunan. Let this measure be our collective contribution to supporting persons on the autism spectrum and their families. Malinaw ang mensahe ng panukalang batas na ito. Ang isang makatarungang lipunan ay yaong nagbibigay daan, hindi hadlang, sa potensyal ng bawat Pilipino. Kaya Mr. President, dear colleagues, umaasa ako sa inyong pagsuporta para sa mabilisang pagpasa ng National Autism Care, Support, and Inclusion Act. Para sa mga batang may autism na may pangarap, para sa mga magulang na araw-araw lumalaban, para sa isang bayang mapagkalinga at inklusibo, at para sa isang Autism OK Philippines. Maraming salamat, Mr. President. Thank you very much, Senator Hontiveros. Majority Leader. Mr. President, we have several members who would like to also deliver sponsorship speeches. May we recognize our distinguished colleague, the former former majority leader, no other than our distinguished colleague, Senator Joel Villanueva. We recognize Senator Joel Villanueva. Thank you very much, Mr. President. Thank you, distinguished Majority Leader. Mr. President, distinguished colleagues, a blessed afternoon to everyone.
It is with great privilege that we rise today in full support of Senate Bill number 1822 under Committee Report number 28, otherwise known as the National Autism Care, Support, and Inclusion Act. We take this opportunity to thank our dear colleague, and the Bible says, give honor to whom honor is due. We'd like to thank the chairperson of the Senate Committee on Health, Chairperson Senator Risa Ontiveros, for making this measure a priority. We are proud co-author of this bill, Mr. President, not only because of its relevance and urgency, but because this is an issue that is deeply personal to us. Not too long ago, Mr. President, this representation made mention about this representation's personal experience. And we stood here before this august chamber and humbly shared that we are a father of a child with special needs. At bilang isang ama, bilang isang magulang, hindi po biro yung mga nararanasan natin na hirap, sakripisyo, at mga hamon na kaakibat na, sa pagpapalaki ng isang batang may espesyal na pangangailangan o nandoon po sa autism spectrum. Isa po sa pinakamabigat na hamon, Ginoong Pangulo, ay yung kakulangan natin ng mga healthcare professionals na may sapat na kakayahan at pagsasanay upang tumugon sa mga pangangailangan ng mga taong nandoon po sa autism spectrum. Ayon po sa Autism Society of the Philippines, tinataya pong isa sa bawat 100 Pilipino ang may autism. Katumbas nga po ito ngayon na humigit kumulang 1.2 million na Pilipinong nabubuhay na may autism. Lubos po na nakapanlulumo, Ginoong Pangulo, kapag tinignan natin yung mga numero sa ating paligid dahil po sa kasalukuyan, iilan lamang po ang mga developmental pediatricians, child neurologists, therapists, child psychiatrists, and psychologists na may kakayahang magbigay ng diagnosis, angkop na interbensyon, at patuloy na pangangalaga para sa mga taong nandoon po sa autism spectrum. Dahil po dito, maraming pamilya ang napipilitang maghintay ng